Nang maramdaman ni Mara na unti-unti nang nauubos ang lakas niya, tinawag niya ang anak niyang si Leia. Mahina na ang kanyang boses ngunit puno pa rin ng lambing ang kanyang ngiti. May hawak siyang isang lumang kahon, may bakas ng panahon at pagod. Anak, kapag wala na si Mama, buksan mo to. Pero hindi sabay-sabay ha, mahina niyang sabi. Tumango si Leia habang pinipigilang umiyak at ilang araw lang ang lumipas, tuluyan nang nagpaalam si Mara. Pag-uwi mula sa libing, lumuluhang binuksan ni Leia ang kahon. 3 sobre ang laman. Kapag nalulungkot ka, kapag gusto mo nang sumuko, kapag handang magpatawad, ang huli, hindi niya man lang makuwang hawakan. Unang gabi pa lang, binuksan niya ang unang liham. Leia anak, hindi mo kailangang maging matapang araw-araw. Umiyak ka kung kailangan. Nandito ako sa bawat pintig ng puso mo. Kapag hindi mo ako maramdaman, tingnan mo ang langit. Nandoon ang mga yakap ko. Napaluhang nakatulog si Leia. Lumipas ang mga taon, dala pa rin niya ang kirot ng pagkawala, ang galit na hindi niya maipaliwanag, galit sa tadhana, galit sa sarili, galit sa mundong hindi nagbigay ng mas mahabang oras para sa kanila. Nang bumagsak siya sa unang trabaho at pakiramdam niya ay wala siyang silbi, binuksan niya ang ikalawang liham. Anak, minsan hindi mo makikita ang halaga mo dahil nalulunod ka sa problema. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala kang halaga. Huminga ka, magpahinga ka, pero huwag kang titigil. May ilaw sa dulo at ikaw mismo ang ilaw na yon. Muli gumaan ang dibdib niya, pero ang huling sobre, nanatiling nakatago. Hindi pa siya handa. Lumipas ang maraming taon. Nagkapamilya siya, nagkaroon ng anak. At doon niya naramdaman ang mga pagkukulang na minsan ay nagawa niya kay Mara, ang pagsagot ng masakit, ang paglayo, ang hindi pag-unawa. Isang gabi, nakita niyang umiiyak ang anak. Ma, galit ka ba sa akin? At doon siya binalikan ng lahat. Umupo siya sa harap ng lumang kahon. Nanginginig ang kamay, mabigat ang paghinga. Binuksan niya ang ikatlong liham. Anak, kung binubuksan mo ito, ibig sabihin handa ka ng palayain ang sarili mo. Patawarin mo ang mga araw na nagkamali ka. Patawarin mo ang sarili mo. At kung kaya mo na, patawarin mo si Mama. Hindi ko ginustong umalis. Pero alam kong kakayanin mo. Humagulgol si Leia, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Nakahanap siya ng kapayapaan. Tinawag niya ang anak, niyakap ng mahigpit, at sa unang pagkakataon ay sinabi ang mga salitang minsan niyang hindi nasabi kay Mara, Anak, mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. At doon, tuluyang gumaan ang puso niya. Moral na aral. Ang kwento ay paalala na ang pagmamahal ng magulang ay hindi nawawala kahit lumipas ang panahon. Ang mga salita nila, lalo na ang mga iniwang payo, ay nagiging gabay sa mga sandaling tayo mismo ay nagiging mahina. Pinapaalala nito na ang pagdadala ng galit ay parang pagdadala ng mabigat na bato. Habang tumatagal, tayo ang nasasaktan, tayo ang napapagod, at tayo ang hindi makausad. Kapag natuto tayong magpatawad sa iba, sa mundo, at lalo na sa sarili natin, doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Itinuturo rin ng kwento na ang mga magulang ay hindi perpekto, pero ang pagmamahal nila ay totoo. Minsan hindi natin sila nauunawaan habang nandito pa sila, kaya mahalagang pahalagahan ang bawat sandaling kasama sila. Kapag nawala sila, ang tanging maiiwan ay alaala, pangunawa, at ang pag-asang mailalapat natin, ang kabutihan na itinuro nila sa susunod na henerasyon. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay pagpapalayang ibinibigay mo sa sarili mo. At sa pagbubukas ng kalooban, muling sumisibol ang liwanag, pag-asa at kapayapaan sa puso. Efeso 4:32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!